Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pagkatapos mag-ihram ng taong magsasagawa ng Hajj sa miqat, tutungo na siya sa Makkah. Ang unang-unang gagawin niya pagdating niya sa Makkah o sa haram ay ang pagtatawaf. Kapag siya ay mutamatti', ibig sabihin, ang kanyang hajj ay tamattu', magtatawaf siya ng tawaful umrah dahil siya ay mag-umrah. Ang tao namang qarin o di kaya ay mufrid, ibig sabihin, ang kanilang hajj ay qiran o di kaya ay ifrad, magsasagawa sila ng tawaful qudum at ito ay sunnah para sa kanila. Paano ang pamamaraan ng pagtawaf? Pagpasok ng taong naka-ihram na sa Masjid Haram ay tutungo siya sa Kaaba. At ang sunnah ay ang mag-idtiba'. Ibig sabihin ay bubuksan niya ang kanyang kanang balikat at ilalagay niya ang kanyang rida sa ilalim ng kanyang kilikili. Nang sa ganon ay makita ang kanang balikat habang siya ay nagtatawaf. Pupunta siya sa Hajar al-Aswad o di kaya ay ang Black Stone at doon siya magsisimula iikot na ang Kaaba ay nasa kanyang kaliwang bahagi. Ibig sabihin, ang pagtatawaf ay ang pag-iikot sa Kaaba ng counterclockwise. Magsisimula ito sa Hajar al-Aswad o sa Black Stone. Kung kaya niyang halikan ang Black Stone nang hindi nanunulak at hindi nakakasakit, ay sunnah na gawin niya ito. At kung hindi naman niya kayang gawin ito, ay magsenyas na lamang siya at magsasabi siya ng Allahu Akbar o di kaya ay Bismillahi Allahu Akbar. Iikot siya sa Kaaba at magdidikr. Ibig sabihin, wala ditong panalangin na natatangi, kundi ang dhikr, o di kaya ay magdua, o di kaya ay magbasa ng Quran, o di kaya ay kung ano man diyang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ng pagsabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, at ipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakad. At ang sunnah para sa mga kalalakihan ay ang ar-raml. Ibig sabihin ay ang paglalakad ng mabilis sa unang 3 ikot dito sa pagtatawaf na ito. Pagdating niya sa Ruknul Yamani, ibig sabihin al-Yamani corner, kung kaya niya itong haplusin, ay gawin niya ito. Dahil yun ang ginawa ng Propeta Muhammad SAW. At kung hindi naman niya kayang gawin, ay hindi na siya magsisenyas at hindi na rin siya magsasabi ng Allahu Akbar at ipagpapatuloy lang niya ang kaniyang paglalakad hanggang sa makabalik siya sa Hajar al-Aswad o sa Black Stone. At ang sunnah dito ay babanggitin niya sa pagitan ng Ruknul Yamani, al-Yamani corner at ang Black Stone, ang Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Yun ang dua o yun ang dapat na bigkasin niya habang nasa pagitan siya ng Ruknul Yamani at ang Hajar al-Aswad. Pagdating niya sa Hajar al-Aswad ay natapos na niya ang unang ikot. At kukumplitohin niya ang 7 ikot hanggang sa matapos niya ito at yun ang tinatawag na at-tawaf. Kapag natapos na niya ang 7 ikot, ay ibabalik na niya. Ibig sabihin, ay tatakpan na niya ulit ang kanyang balikat at pupunta siya sa likod ng Maqam Ibrahim para magsagawa ng 2 rak'a na salah. At ito ay sunnah. Ito ay sunnah. Kung hindi niya kayang magsala doon sa likod ng Maqam Ibrahim dahil sa dami ng tao, ay pwede siyang magsala kahit saan na doon banda
sa loob ng Masjidil Haram. At ang sunnah doon, babasahin niya ang Suratul Kafirun pagkatapos ng Suratul Fatiha sa unang rak'ah at ang Suratul Ikhlas sa pangalawang rak'ah, at yun ang pagtawaf. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.